Yeah, so good day everyone. It's me, your Glyza, your host for today's podcast entitled The Evolution of Media. Yeah, so we invited some guest speaker para mag-share ng kanilang knowledge about evolution of media. So let's welcome Miss Iza, Mr. Andrew, Mr. Mark, and Miss Claire. So have a seat, guys. Ayan, so welcome to our podcast. Introduce yourself, guys. Hi, I'm Iza Makabuhay. And I am John Andres Pelina. I am Mark Armalinaw. And I'm Claire Ashley Ramos. And we are the Evo Media. Ayan, so andito ang Evo Media para mag-share ng kanilang knowledge. So, abangan natin kung ano ba mga matututunan natin sa kanila. Ayan, so welcome ulit sa podcast natin na pinamagatang The Evolution of Media. So, may mga fans tayo na nag-aabang na magkaroon talaga tayo ng episode na to para mas mag-gain yung knowledge nila about media. Then, meron ako ditong set of question na binigay ng mga audience natin. So, first, bago yun, kumusta naman kayo? Ikaw, Miss Iza. I'm okay naman. Ikaw, Mr. Andrew. Feeling good lang. Feeling good. Ayos Mr. lang. Mark. Okay pa rin. Okay pa rin. That's good. How about you, Miss Claire? I'm doing good naman. Okay, so, ang first question natin is, gaano ba kahalaga ang media? Yan yung tanong nila. Gaano ba kahalaga ang media? Simulan natin kay Miss Claire. Para sa akin, ang sobrang halaga na ng media sa atin sa ngayong henerasyon since napapadali ang buhay natin at may access na tayo sa unlimited na information all around in the internet. How about you, Mr. Mark? Gaano kahalaga ang media para sa'yo? Sobrang halaga ng media dahil natutulungan nito ang mga hindi marunong gumamit sa mga social media at para rin maiwasan yung mga scam, mga ganon, mga itabi pa. Ikaw, Mr. Andrew? Ito, mga nakakatulong to sa mga estudyante, tas yung mga magulang sa mga gawain at mga pag-aaral nila. Yan. Ikaw, Miss Iza? Mas napapadali nito ang buhay ng lahat ng tao, lalo na sa panahon ngayon, pagdating sa pagluluto, mga gawaing bahay. Isang search lang alam na lahat. Ayan, so tama sila. Talagang grabe yung media. Like, isang click mo lang, ando doon na lahat. Makikita mo na lahat doon. Mapaluto, academics, or anything else. So, ang next question is, kailan daw ba nagsimula yung media na to? Before, we have a pre-industrial age. Dito mga yung pumupuntang caveman sa mga nakabuo ng mga bato na pang-armas nila pampatay sa mga hayop at mga pamputol ng mga halaman. Tapos dito rin yung cave painting. Ang gamit nila dito ay parang coal na pamunulat sa kanilang pader. Yung coal, yung ginagawa nilang panulat Oo, sa papel? Kasi ayun yung parang paalala nila na may ganong taong halaman tapos mga hayop rin. Ayun. Ooh, that's interesting then. Sunod naman doon is yung clay tablet in Mesopotamia. Noong 2000. Clay yes, tablet? clay. Paano ginagawa dito? Ano siya yung mga ginagamit na panglengguwahe, mga grapiko, ganon, pangsulat, para malaman ng mga parang way nila na pagsulat, pero sa clay. So sa clay, so parang medyo mahirap to Kaya yung iba, kaya sa atin ngayon, sa generation natin, yung mga sulat nila hindi natin maintindihan. Kasi nga, sobrang hirap intindihan. Mga sulat natin ngayon. Iba na yung ngayon no? Kumbaga ngayon, pwede na i-type na lang Kasi ako grabe. Then after nun, ano yung meron tayo sa media? Dito naman papasok yung mga industrial age. Dito yung naman ginagamit naman nila yung coal, parang energy. Pang-under ng mga trend, tapos yung mga pang-init ng mga plancha, ganun. So nagsaserve ito bilang electricity, Oo, tama ayun ba? yung electricity nila yung coal. Medyo nagle-level up na pala yung media that time. Ano nga eh. Then, after nun, For example, yung mga printer na sinauna, yung ginagamit pa yung mga mano-mano siya gamitin. Yung printing mass for media. ito ba yung yung maingay? Ito yun? Ay, Yung, hindi siya, pa. hindi siya. Siya yung parang yung bilog na na tissue, kumbaga. Okay. So, iba pa pala yun. Iba pa. Pero meron din tayong ganun, tama ba? Mamalaman niyo yung mamaya. Tapos dito rin naman yung yung sa printing press, dito yung gawa yung mga newspaper.
Dito yung parang sulat kamay lang rin yung newspaper dun eh. Hindi pa siya parang So, print. yung pinaka nilalaman ng newspaper nun is by hand, ano lang. Oo, yun. Kaya parang writing. wala pa siyang ganong ka-picture-picture yung mga Yung parang newspaper plain na. lang. More on Oo. infos, like, more on letters, not pictures. Oo. Tapos dyan na yung nagka-typewriter. Ito na yung sinasabi mo kanina na Oo. yung tinatype na ano. Alam mo ba, meron kasi, may ako nakita niya sa school yata namin yun, sa library. May naka-display na ganun. Tapos parang, satisfying niya Yes. pindutin. Pero, for me, parang medyo mahirap din siya. Kasi, walang screen eh. Like Yes. now, na makikita natin kung ano yung tinatype natin, then, yun yung lalabas. Tama. Kasi yun, like, parang kung ano yung pinindot mo, pag nagkamali ka, yun na yung lalabas, Oo, di ba? ayun Mas nga yun. nagkamali Parang ka, wala- ulit ka from the start eh. Wala nang Kumbaga, bawian. Hindi mo pwedeng i-delete eh. Yun lang pala yung medyo off doon. Tapos, sa ano naman, Ang susunod naman ay yung telephone. Though hanggang ngayon meron tayong telephone, pero ito yung different type na na telephone. Dati kasi yung instead na pinipindot siya yung iniikot ng numbers para ma-register yung tatawagan. Like, halimbawa, number 0, iikot-ikot para Oo, ganun. hindi kagaya na type-type lang. Oo. Ganun pala before, no? So, parang, pakalaki ng pinagbago. Sunod naman dun is yung projection. Isa siyang serye ng larawan na, na nakaproject siya sa isang screen, tapos pinapakita niya yung mga magkakasunod-sunod na larawan para makagawa siya ng optical effect na, yung sunod-sunod siya na larawan. Hindi siya yung projection na parang sineset yung lens? Hindi pa siya yun. Hindi pa. So, siguro sa... Pero ngayon, mas recent upgraded naman siya. Ganun na siya. Parang inaano na lang. nag-evolve na. Kasi, yun lang naubutan ko as of now eh. Kung hindi niyo pa share, hindi rin ako aware. So, yun, di ba? Hindi lang yung audience natin yung may natututunan, pati ako. si And then, ano pa yung masashare nyo? Next is yung motion pictures. Ito yung parang sinasaksak sa film camera. Parang, imagine nyo na lang, parang isang rolyo siya ng mga pictures na sunod-sunod. Tapos, ilalagay siya dun sa film camera. Tapos dun, may lalabas na din na film na mapapanood. Hindi siya parang tape, yung parang tape na clip. Hindi yun. Hindi ganun. Then, ngayon, ano yung parang substitute niyan ngayon? After nung sinabi ni Claire pala kanina, is Yes. nagka-sound na siya. Kumbaga, motion with sound na siya. Kumbaga, Dati actions action lang. lang. Kumbaga, mute siya. Like, Oo. ano lang. Mas maganda na pala ngayon, may sound mas interesting na panoorin, pakinggan. pangulan mo Kasi lang. noon dati parang ginagawa nito, di ba? Like, Ano kaya sinasabi nito? Like, Oo, parang mga, di ba? nag-gesture Like lang. parang naging Pinoy henyo pa yata yung Ah. hulaan. So maganda yung nag-evolve na may sound na kahit ako, mas prefer ko makinig kaysa magbasa. Kayo ba? Kami rin naman. Hindi, like parang ang pagbabasa is mahalaga talaga pero as ako, wala akong tiyaga dyan. Yan. Parang nakakatamad kasi. Nakakatamad. Parang, di, sa totoo lang, parang mas napaganda din talaga yung media. Kasi ngayon parang, pag nakinig mo, parang mas mabilis mo siyang ma-adapt kaysa basahin. Parang Kasi bisag babasa papakinggan ka. mo lang siya eh, diba? Oo, papakinggan mo lang. Kahit anong gawin mo habang papakinggan mo lang siya. Sa sa ACADS before, like, di ba pag may pinapakabisado sa school, syempre babasahin yung parang hindi natin makabisado. Pero yung kanta na naririnig natin, kahit gaano pa kahaba, ang bilis kabisaduhin. Di ba? Yan, ibang klase na talaga ngayon. So, ano pa? Ano naman, dito naman papasok yung parang punch card. Ito yung parang dating white card sa school natin. Punch card? Parang ngayon ko lang yung narinig. Ano, white card? Ayun ba yung pag-late? Ay, parang pag late ka, yung parang attendance, tapos yung mga gagawin mo, yung mga mali mo, ganun. Ilalagay. Bawa, suspended si Mr. Andrew. Oo, Ganyan. ganun. Sila Nilalagay. Ayan, ano namang pinakasilbi nun? Anong ginagawa nun? ano lang siya, para siyang attendance lang talaga sa mga trabahador. Parang, kasi di ba dati naman wala siyang parang sa top card, parang i-scan na lang siya, nandun na siya. Doon naman, parang susulat mo pa yung mga pangalan mo, plus date para malaman yung mga date na papasukan mo. So, hindi ko na, hindi ko maisip na part pa pala yun ng media. Mm.
Akala ko like parang ordinary or as in, hindi ko lang maisip na part ng media yun. Kaya nga, nagulat nga rin kami nung ipinag-aaralan pa namin yung dati. Grabe, no? Ganun pala, kalawak yung media. Sobra. Oh, pero wait, there's more. Wow, there's more pa pala, guys. So, Meron pa. expect ko, hindi pa pala yun. So, yes, go. Ayun. Dito naman papasok ang electronical age. Dito yung mga 28th century. Dito na nagagawa yung mga parang computer. Tapos, dito na yung parang nagsisimula na gawin yung Nokia, yung matibay. Parang, Yung matibay. Pre. Parang pinupukpok pero wala pa rin. Yung cellphone na siya, pre. Yung keep. Nokia. Yung dipindot, pre. Yun parang pinakamatibay noon eh. Oo. Tapos, dito rin yung mga telegraph. Parang ito yung messenger na walang ano lang. Parang usap lang na type lang rin. Pero, Letters lang din. Oo. Wala pa yung mga emojis. hindi pa. Ano lang talaga, letter to letter lang. Tapos, dito din papasok yung mga transistor. Yung parang, beep, beep, yung binibip-bip nila sa mga parang wire. Yung parang, Hindi tayo familiar dyan. Parang medyo na ano ko dun na wala akong alam dyan na. Ano yun? Morse code. yung parang siyang Morse code, gano'n. Ah, Yung parang 2-3-2-3. Parang siyang, di mga ba? code. Yung A, 1 siya, 1A. Parang 1 pindot, tas B, 2 pindot. Ano siya? Parang mga double ano yan. Oo. Alam mo din ba, Sir Andrew, at the same time ng electronic age, nag-form yung transistor radio tsaka yung television. Yun na pala Oh, yung, shit. ayun na yung pinapakinggan namin dati na parang box Pre. na nagsasalita. Oo, yan. May mga FM ba yun? FM radio, yung mga, Yung mga narinig ayun na ko pala love yun. story. Ganun, yung mga bali-bali. Ayun yan. Nakikinig ako nun dati. Pero grabe yung ads nun talaga. Mga, Walang commercial. mga 2 minuto pa yung mga ads Break dun na eh. lang yung character, hindi pa nag-ano. Doon na pala nag-start yun. Tas dito na rin yung parang present yung information age. Dito na yung parang mga internet, yung mga apps na parang may TikTok, Facebook, ganyan. Kaya yung kung ano, parang dyan ako medyo makaka-relate. Dito na na yung yun. kasalukuyan natin. Dito na tayo talaga mag-uusap talaga nun. Tapos, ayun. Dito na parang sunod-sunod na yung mga nagiging lumagalaganap na yung mga Evolution. dito yung mga na tayo talaga dito Mas ngayon. nag-evolve na. Oo. This, era. Ganyan. Ayun. Katulad nung yung sa paglalaba. Dati, dipok ko lang, diba? Yung May diskuskus. washing Ngayon, machine washing na. machine ka na, hindi ka na mahirapan. Dati parang kailangan pa pumunta sa ilog ng Oo, mga ano yun, pa. parang okay lang yung ano Oo, ngayon. tas- Salpak na lang. Alam ko, meron na yung diretso dryer na parang kung tinanong may evento nila yung yung may magsasampay na rin. Ganun na. Ilalagay mo na lang, tapos sila na bahala. Looking forward for that kasi Tapos yung mga nagtutupi, ganun rin gusto ko nun eh. Parang tutupi. Parang Parang wala nang Gusto ko lang naman. May magsasampay. Pwede ba naman to? Siyempre, kung tamad ka, mas tamad ako pag ganun, no? Pero ano bang natin ngayon sa information? Yung mga website, online website, yung mga... Mga larong Tapos di ba nga, after this pandemic, nung nakadiscover din sila na pwede pala mag-online class. Oo. Yan, isa ang sabi ko na, what if noon pa pala yun na Oo. na Discover. ganun. Bago rin magano. Grabe, like parang lahat talaga nandoon na. Kaya lahat talaga, as in. Parang ngayon yata, lalo yung mga kabataan, sila 2 years old, daig pa ako kali-kalikot sa phone. Adik na kabisado na lahat ng gagawin sa parang eh. Mga iba nga, na-adapt talaga nila. Kaya nung pinag-usapan natin kanina, the more na naririnig, plus the more na-adapt ng mga bata. Ayun nga. Kasi I have, na may narinig ako sa pamangkin ko, nakakanood niya ng English spokening na siya. Oo. Medyo nag-nose, my nose is bleeding na doon eh. Sabi ko, noon, wala talaga. As in, pahirapan pa sa English. Ayun. Up until now, seryoso, yung mga late, boomers, baby boomers, ganyan. Parang, pag pinakinggan ko, parang late na ba kami? Ganon, di ba? Tapos yung parang mga pronunciation, pwede mo na marinig siya eh, para alam mong tama na yung pagkasalita mo. Ayun nga. Pero dati parang kailangan mo pa talagang itanong kung paano siya. Tapos ngayon, yan, so syempre na-discuss nila yung pinaka nilalaman ng media. Kung paano nag-start and ano yung meron tayo recently. So, syempre magbabahagi sila ng advantages and disadvantages. Kasi for sure, kahit nag-evolve yung media, hindi naman lahat is nag-evolve for good and for bad. So, i-discuss yan ni Miss Iza and Miss Claire.
Oh yeah. I'll discuss the advantage and I have three. First is the mas parang mas madali na yung access natin sa mga pagdating sa media. Nakakakuha na tayo. Mas mabilis na tayo nakakakuha Parang ng one click away na. oo. Isang pindot na lang alam mo na agad. Lalo na yung sa mga news and entertainments lagi nang nakalaganap na yan lahat. Parang Halos may pati paligid mga na. bata alam na yan agad. Pati yung ano pa ba? Yun tama yun siya, yung mga news ngayon. Like, before kasi talagang nag-aabang ng TV, mga TV 4 ba yun, mga 24 oras. Pero ngayon, parang wala nang balak manood ng TV yung iba. Nag-aantay na lang sa social Oo media nga na dumaan. Like sa Facebook, parang ando na kasi talaga lahat eh. Sa totoo lang, may TV kami, pero parang hindi na siya useful. Parang nagagamit lang namin siya for video okay. Totoo yun, hindi na namin siya nagagamit for news. Kasi parang parang kanya-kanya na yata kami kaya ganun. The next, Yung second is parang mas madali na yung connectivity natin sa bawat isa. Mas madali na yung communication na nagagawa natin kasi there's social media na. Syempre, yung mga Messenger, Facebooks, and Instagram, mas madali na natin silang nako-communicate. Hindi gaya dati na parang sulat-sulat lang tapos matagal pang nakakadating. kaya nga parang ang dami pa pagdadaanan ng letter mo bago makarating sa pinabigyan. Paano na lang pala magko-confess ka sa crush mo, di ba? Uy! Na siguro, naunahan ka na ng letter na malapit doon bago yung sa'yo. Eh di na-reject ka na rin kasi may nauna na. Pero ngayon, grabe. Like parang yung mga OFW natin, mas makakapag-communicate na tayo sa kanila. Na parang mas malilesen yung paninibago nila pag hindi nila tayo kasama. Kasi may call na, may chat, na mas may pwede nila makita mga videos, pictures na gusto nila. Samantalang noon, grabe talaga. Grabe, apaka-powerful ng media. Then last, Yung last is mas enhanced na yung learning opportunities natin. Like yung parang isang pindot mo lang, alam na agad na especially when it comes to giving assignments ng mga teachers, lahat na ng access ng mga lessons nandun na lahat sa Google. Isang search mo lang, alam mo na yung ganto, ganun ganyan. lahat nga, lahat Oo, ng doon mas mabilis talaga. nga yung Kahit paggaling. anong tanong mo. Pwede mo pa ngayon, di ba, alam ko meron tayong like parang yung voice na ikaw na mismo hindi na type. BM Di na ba? lang. Parang BM na, grabe, apaka-high-tech. Pero syempre, kahit may mga advantages yung evolution ng media natin, syempre, meron ding disadvantages. And ano yun, Miss Claire? Can you share? Okay, so nag-prepare ako ng 4 na disadvantages and yung pinaka-first is misinformation. Matagal na natin tong kasama, tong misinformation. Pero since sa bilis ng pag-advance ng media, mas lalo ding lumalala ang pagka-spread nitong misinformation. At yung mga Kumakalat. fake news. Lalo yung mga scams. Mm-mm. Agree ako dyan. Yes, meron na talagang misinformation, pero mas lumalala. Oo. Kasi nga, pa-evolve yung Like parang ang media. dami na kasing access ng mga tao sa ganyan. Like, Doon na talaga ikaw, yung kung meron akong alam sa ganyan, malawak yung knowledge ko, parang pwede ko yata i-hack yung account mo. Oo. Tama ba ako? Oo. At mas lalo ding parang nahihirapan, mas lalo tayong students na maghanap na parang reliable na information Yeah, talaga. kasi meron mga nagkagaya lang and hindi tayo sure kung talagang reliable ba yung source na pinagkukunan Katulad nung natin. Oo. Wikipedia, di ba? Pwede, Oo, kahit nung sino pwede Wikipedia. mag-edit doon. Kahit lang yun yung eh. Wikipedia is kahit sino pwede Ah, mag-ano yes. ng Lahat answer. Oo. access doon. Pwede Kaya alam mag-access. ko yun kasi parang sa school namin, hindi prefer yung Oo, lalo sa research. Ako, pinagbabawalan. It's Big a no. big no. Mm. At ang susunod naman doon is bullying and harassment since ganto nga yung bagong media, parang yung bagong kunyari texting, hindi na natin kailangan magkita-kita. So, parang may na siya, parang tinatago natin yung identity natin. So, mas madali na mag-target na for bullying tapos harassment, Ay, ganun. yung mga dump account. Oo, Oo, yun, mga dump account na yan. accounts.
Kung sa audience namin meron dyan, stop using your dump account. Yes. Magpakilala kayo, Bawal. guys. Show your identities. Pakita nyo kung sino kayo. Tama. Oo. Tapos alam niyo yung mga ganyan kasi. Parang alam ba ikaw may pictures ka, like parang nahagip ka sa isang picture, then na-post yun. Pagtitripan ka minsan no? Oo, Kasi nakakaasar. nagawa ka ng memes. Oo. Minsan yung memes, nakakatuwa, pero minsan kasi hindi nakakabuti kasi hindi tayo sure kung yung picture na yun is may dito kung baga, na-consult ba yung may-ari ng picture if okay lang i-post, okay lang ba gawan siya ng memes. Baka mamaya magugulat na lang yung tao na may meme siya pero like sa part niya is off. Sa part yun ng bullying na hindi maganda. Oo, wala kasi is yung consent natin Oo, dun tama eh. yan, consent. Hindi siya nakapagpaalam dun sa mismo may-ari ng pictures kung pwede ba Mm. i-post yun or what. So, next, Oo. ano po? Ang susunod naman is yung mga kabataan na may mas madaling access na sila sa adult content. Yung mga information na hindi nila kailangan makita. LGBT. Oo. Eh, yung, Grabe talaga yun. oo. Parang nawawalan kasi yung kabataan nila eh. Parang mas bumibilis yung pag-mature nila. Ganon. Kasi, diba, pag pumunta ka doon sa site mo, kahit pipindutin mo lang yung 18 years old na chick, makakapasok ka na. Oo. Kahit hindi ka pa eh. Kahit hindi ka pa naman Oo. 18 years old. Diyos ko. Kahit hindi ka pa naman 18 Oo. years old, parang may access na din. Siyempre, kailangan talaga ng guidance ng parents dun eh. Kasi yung mga anak natin, hindi natin alam baka may mga napapanood na or naririnig na hindi maganda. Kaya sa audience natin dyan sa mga parents, if may mga anak po kayo na ganyan, ay subaybayan nyo yung paggamit Always monitor. ng media. Pero alam nyo guys, may isa akong alam na like, halimbawa may phone yung anak or may account. Parang alam ko pwede siya i-monitor sa phone Yes. ng parent. Oo, Halimbawa, pwede yun. For you is may oras na ng pagtulog ng anak niyo, pwede nyo i-shutdown yung phone. Yes. May Oo, ganun. may ganun nga. Pwede nyo i-try yung guys. Hindi ko siya totally alam, pero try to Search. search about that para maka-help din sa inyo. Kasi yung pinsan ko, yung anak niya is parang wino-warningan niya. Halimbawa, tinatawag, tapos hindi nakikinig yung anak. Oh. Ang gagawin niya, ilalak niya yung phone. So, matatapos na. So, mas maganda ganun. Marami na tayong ganyan, kaya kung pwede gamitin nyo para mas safe tayo, para mas aware tayo kung ano lang yung pwedeng malaman ng mga bata sa hindi dapat nila malaman. Mm. And lastly naman is na promote is yung parang social isolation. Since may texting na, may calling na, hindi na tayo masyadong nalabas. Medyo fast-paced na yung Nilalaman media. Na tayo ng, Nilalaman Bahay ka tayo na lang sa talaga. Oo. Talagang disadvantage yan. Noon, talagang pag sa pamilya, sabay-sabay tayo kumakain. Oo. Nang nagkwekwentuhan, Oo. ganyan, masaya. Pero ngayon, pag upo sa lamesa, may hawak ng cellphone. kanya-kanya pa. Wala pang conversation sa, like, asan na yung quality time ng family. Oo. Yan yung medyo sad about evolution of media. Na maraming nawawala, yet maraming nadadagdag or maraming magandang nangyayari. Pero meron tayong mga traditions or kasanayan nga na nakakalimutan Parang na. siyang Oo. 50-50 talaga eh. 50-50 talaga. Mm. Like, maraming ganyan na situation. 50-50. Like, yes, nakakatulong, yet nakakasama. Oo. Yun nga. Yun lang yung disadvantages na ma-offer ko. So, nag-share na sila ng disadvantages and advantages and kung paano nag-start yung media. So, ngayon, syempre, kahit may disadvantages, alam kong ma-overcome natin yan, di ba? Tama ba ako? Tama naman. Agree sila, ma-overcome. So, paano to ma-overcome? Syempre, kailangan natin maging responsible sa paggamit ng media. So, first ako mag-share, then mag-share sila. For me, guys, about sa media, mas maging responsible tayo sa paggamit. Like, kung meron man tayo na-receive na messages or texts na nanalo kayo ng ganito, ganyan, tapos alam niyo naman sa sarili niyo na wala kayong sinalihan, so ba't kayo maniniwala? Huwag kayo basta-basta mag-share ng information sa social media kung saan kayo nakatira, anong number nyo, yung lahat, parang kulang na lang i-share nyo na yung buong life nyo sa social media. Have some privacy, guys. Then, yun, alam kong meron mga advice tong mga guest speaker natin para maging
responsible user tayo ng social media or ng media. Yes, Miss Iza? Yes, yung advice na mabibigay ko is dapat i-verify muna natin yung information. Huwag tayo mag-focus lang sa isang information kasi hindi naman natin sure kung totoo talaga yung laman ng information na yon. So, yun nga. Tsaka, huwag tayo magpapakain sa sistema kasi madami talagang mawawala para sa atin. No? Yeah, Ikaw, so Sir parang Andrew. ibig sabihin Miss Iza is parang mag-double check, fact-checking tayo. Ito naman para sa akin, parang bawas-bawasan nyo rin yung paggagamit ng mga internet. And labas-labas rin muna kayo, exercise. Yan, paaraw kayo dyan. Tama, kasi parang yung iba nakilata na lang. Oo, yun nga, kasi sasakit yung likod mo. Kasi nakahiga ka lang, hindi yung paglalaro ng... Lesson na yung Oo. physical activities. Oo, yun nga. Para sa akin naman is, wag nyo iasa yung mga gawain nyo sa AI. Diba? Yan, mga students, mga audience Yes. natin na dyan ng mga students. Like, Tama. wag natin iasa lahat sa AI. AI. Kasi, ano tayo matututo niya, Yes. di ba? Sana yung AI na lang yung pinag-aral natin. Diba? Like, yes, nakaka-help siya din. Recommended siya gamitin, pero not all the time. Tama. Ayun lang. Ayun lang para sa akin. Ayun. Thank you, and Miss Claire? Ang advice naman na mabibigay ko is learn how to balance. Yes, masaya nga yung mag ano lang sa internet, maghanap ng entertainment, maglaro, pero we need to balance ourselves din. Kasi, yun nga, yung physical activities, dapat parang natin, dagdagan. Yes, i-balance natin. Tama din si Miss Claire. Dapat balance pa rin, guys. If magaling kayo sa mga online games, then okay lang yun, discover. Pero, huwag natin kakalimutan yung sarili natin. Kasi yung exercise nawawala na eh. Oo. Akas, exercise, and last but not the least, yung pinaka-importante, ano yun? Siyempre yung health natin, guys. Napapabayaan na natin minsan. Minsan meron tayong mga nakikita sa Facebook or sa social media na hindi naman dapat. Like, I heard na, what do you call this? OMAD? Alam niyo ba yun? Si Omad. 1 meal a day. So, Mm-mm. parang, hindi naman, tama ba ako? Hindi naman yun yung tamang pagda-diet. Oo. Dapat pagda-diet balance, like may kasamang physical or exercise, then yung mga food na kinakain mo, yung mga balance meal, Oo, like balance meal. may mga nutrients. Hindi yung mag-1 meal a day ka. Ano kayo guys? Gusto niyo mamamatay? Baka 1 meal a day, tomorrow, you die. Diba? Wow! Kaya, huwag tayo basta magpaniwala sa mga nakikita natin. Like, try natin mag-consult sa doctor kung gano'n, kung hindi nyo gano'n. And sa mga social media user dyan, mas maging responsible po tayo. Ayan, so, thank you so much sa mga speaker natin na si Miss Iza, Mr. Andrew, Mr. Mark, and Miss Claire. So, marami akong natutunan sa inyo. And sana kayo din, mga audience, mga nanonood ngayon, ay marami rin kayong natutunan about sa evolution ng media. Yan. So, wala naman na kayong issue-share. Okay na tayo, guys? Yes, okay. Ayan. So, anong message nyo? Last message sa audience natin. So, yun guys. Bye. Ayun, mag-ingat kayo dyan. Huwag kayo laging papadik sa mga laro. Tapos stay outside lagi. Exercise lang kayo. And we are the Evo Media. Ayan, so thank you, Evo Media, for sharing your knowledge about the evolution of media. Marami kaming natutunan, lalo na ako and sana yung mga audience natin dyan. May adopt nyo rin sana yung mga sinabi nila and magamit natin for our daily lives. Be a responsible user of social media or media. Ayan, so thank you guys. Bye! Watch for our next episode. May next ba? Ayan, bye-bye!